Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay na okay. Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. School-based feeding program ating pagtibayin. Wastong pagkain ating ihahain, mga batang kulang sa timbang. Ating pakakainin ng Go, Grow, and Glow. Adolescent reproductive health ay gawing gabay at patnubay ng batang mausisa ay di maranasan. Ang early pregnancy ay maiiwasan. Kalusugan ay mahalaga sa edukasyon ng mga bata. Tayo na't magkaisa, halina tayo'y sumama. Tara na okay. Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay. Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. National Drug Education Program or NDE kung tawagin. Ito'y paigtingin, mga bisyo'y alisin. Sigarilyo at droga'y dapat nang puksain. Water sanitation and hygiene in schools ating kompletuhin, 3 stars ay abutin. Malinis na tubig, segregated na toilet, group hand washing at may napkin na rin. Kalusugan ay mahalaga sa edukasyon ng mga bata. Tayo na't magkaisa, halina tayo'y sumama. Tara na okay. Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay. Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Medical, dental, and nursing services na atin ding binibigay upang matugunan problemang pangkalusugan ng mga guro at kabataan. Kalusugan ay mahalaga sa edukasyon ng mga bata. Tayo na't magkaisa, halina tayo'y sumama. Tara na okay. Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay. Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay. Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Okay talaga sa DepEd. Okay talaga sa DepEd. Welcome, districts of Cauayan 1, Cauayan 2, and Hinubaan. To formally start, let us put ourselves in the presence of the Lord.
Good morning! This is our 4-day webinar on the implementation of school-based feeding program, Milk Component, fiscal year 2020. Schedule for this week, as you can see, is on the screen. For day 1, we will be discussing the operational guidelines for the school-based feeding program, Milk Component. Moving on, let me introduce to you our speaker for today. She is the nurse in charge in the division of Negros Occidental. Let us all welcome and listen to Ma'am Catrice Sabrine. Good morning to all, and I'm very happy that we are all here, right? So this is the guidelines on the implementation of school-based feeding program, the milk feeding component for school year 2020-2021. Bali po, ang ating feeding program was actually prepared since 2019 of November, but it never happened to be implemented at the time of March 2020, which was the target date, because nagkaroon tayo ng pandemic, and the preparation on how to handle for this program is medyo controversial siya. So it took around 9 months actually before ang ating implementing rules and guidelines was signed. So ibig sabihin po niya, naghintay tayo ng napakahabang panahon para lang sa programang ito. And I'm sure po kahit gusto natin o ayaw man natin ng feeding program na to, especially ang milk, tayo po ay mandated na mag-implement po talaga for the reason na tayo po ay nagbibigay ng services sa mga bata. We are here to support them, and based on the different laws, yung po ay karapatan ng mga bata na mabigyan ng tamang nutrisyon. Di po ba? So the policy of the law is that to develop the milk drinking habits of the younger bracket of the school children. So again po, kakaroon po tayo ng milk feeding program para po magkaroon ng milk drinking habits yung mga bata natin. And at the same time, kung kaya po niya, though maliit lang po na significance, is to help po na ma-lessen ang ating mga stunting cases of our learners. So the legal basis for this is of course ang ating Republic Act number 11037, which is the Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act, and of course the operational guidelines of the implementation of SBFP for 2020-2021, which was just signed just recently as of September 8 lang po. So ganun siya katagal bago po siya nailabas. And together with the DepEd number 22 series of 2020, which is the additional provision and amendments to DepEd order number 36 series of 2019, which is the guidelines that we are now having with the SBFP nutritious food product and the guidelines amended for the milk feeding program to fit in with our pandemic situation. So we have an additional provisions for our DepEd order number 36. So last March, we had our orientation of SBFP. So hintay po tayo ng guidelines na to dahil kung wala po ito, hindi po natin po pwedeng i-implement ang ating feeding program. So kung titingnan po yung pag-prepare at sa lahat ng mga legal papers on this, almost mga 9 months siya bago ipinanganak. Parang ganun. While anyways po, ang ating pong magiging feeding program for the 2019 would be for 20 days. And yung ating pong 2020 naman will be 50 days. Ibig sabihin po, pagkakaroon ng mahabang feeding program on milk, pero magkaiba po siya ng beneficiaries. So, ang ating pinag-uusapan ngayon is the 2019 funds. Ito po yung funding na hindi po natin nagamit, na supposedly po ay ginamit natin noong March. But dahil hindi po siya na-push through, ngayon pa lamang po siya ipapanganak at i-implement. At kung paano at ano ang gagawin, so ito yung ginagawa natin.
Ang 2020 funds naman po ay kasama na po dyan ang ating SBFP Nutrition Food Product. So magkaiba na po ngayon, hindi na po siya hot meal at hindi na din siya hot meals lang, but magkakaroon na ang SBFP ng milk at nutritious food product. So the nutritious food product will be discussed separately by our SBFP focal, Ms. Luisa Pinson, but I will be focusing on the milk feeding program. Diba? So it is expected to start, sana po, nung first batch natin, noong September pa. So yung dating March 20, magpo-commence by this September, good for 20 days using the fresh milk. Batch 1 po iyan. So, sa nangyari po sa national, Pangasinan, Ordaneta pa lang po ang nakapag-implement ng milk feeding program. And tayo po ay medyo nahuhuli. Nahuhuli sapagkat hindi dahil sa hindi natin naasikaso, but it is because napakahirap pong maghanap ng supplier. It's been a long search kung sino ba ang magiging supplier ng Negros Occidental dahil nga sa napakarami natin, but then hindi kaya ang gatas ng baka na available. So yung una po nating naging supplier, nag-back out siya, may pumalit, nag-back out ulit, hanggang sa hindi kaya yung iba, hanggang sa dumating ang punto na through negotiation and fervent prayer, most probably, yes, and I which I do believe, kahit nagatumbling-tumbling na tayo, but God is so good, nagkaroon po tayo ng supplier, hindi lang isa, but we have two, which is the PCC and the NDA, and they will be providing us with a milk supply, which is fresh milk po siya. Ayan. Good news sa lahat dahil lahat po tayo from Calatrava down to Hinubaan ay magkakaroon po ng supply of fresh milk. Excited ba tayo? Are we excited on this? Oo naman. Anyways po. So, our milk will be sterilized. It's just the same with the pasteurized. And yun po ay mayroong nutrition facts na yan po talaga ang hinahanap natin na ibigay ng supplier. Pag hindi po ang supplier natin naka-qualify for the standard, yun po, hindi po natin siya kinukuha as a supplier. And dapat po, it is recommended only by the NDA and the PCC whom we have the operating NOAA with. So yung pasteurized milk natin is in a food-grade polyethylene pouches. But for us, it is not just 180, but it is 200 ml per pouch. So, specific po iyan, 200 ml per pouch po ang marireceive ng mga bata. And this will be through a very rigid, sabi nga, yung quality assurance ng ating milk product ay dapat po talaga ay safe at yung shelf life niya ay kailangan po nating i-maintain. Kaya medyo may mga challenges lang talaga on how are we going to implement this program. Dahil hindi lang po ito pusang ibibigay, but there's a lot of consideration na dapat nating bigyan pansin para po hindi po ma-spoil ang ating gatas. So, yun niya sinasabi, hindi siya madali, but then if ma-strategize po natin siya very well, and I'm sure po, kayang-kaya natin ito. I'm sure po, magiging successful din naman ang ating pag-implement ng milk. Ayan. So, paano ba at sino ba ang magiging recipients natin? So, we are also tapping our Quick NSR coordinators in here. Maski po, ang central office will be deferring the nutritional status report. Hindi po mawawala na later on, ang data po ng ating nutritional status ay hahanapin at hahanapin din. Since we already have established a system on how are we supposed to track our beneficiaries, our Quick NSR coordinators will be requested to encode the new learners only. Ma'am ha? New learners only po for the school year 2020.
Ibig sabihin po, sino yung mga new learners? Sila po yung mga kinder na papasok. Tama po ba? Then, kung sino po yung nag-transfer in sa school ninyo, dumagdag sila. So, ilalagay natin sila sa ating quick NSR according to the grade level kung saan sila na-enroll. Question, may NS po ba, ma'am? Wala pong NS. But then, if yung mga bata po, kung galing sila sa mga centers at meron silang existing na mga height and weight, kaya po nating hingin sa parents, pwede po siya. But pag hindi, wag po nating pilitin. Pwede na po siyang wala. Okay po? And, paano naman po yung data natin sa ibang learners? So, this is one of an innovation of DepEd. And, ito po talaga ay pinag-iisipan para po ma-maintain natin ang ating data collection. The database is napaka-importante po para po sa pag-policy making or interpretation of the feedback of the result of the implementation. So, ang gagawin po, there will be an automatic transfer of the 2019 endline data to the 2020 baseline nutritional status upon submission of the new learners data for the 2020. So, ibig sabihin po, isi-send ng mga quick NSR coordinators natin ang encoded learners nila na bago. And pagdating po dito sa direksyon, kami na po ang mag-fill in ng data ng mga bata na naging recipients or na-encode ninyo noong 2019 using the endline data. Okay po? So again, wala pong NS na mangyayari. Lahat po ng data na gagamitin is 2019 except for the new na kung kaya nilang magbigay na data. So, kung po na clear iyan. So, sino yung mga feeding beneficiaries natin? So, sa milk, same pa din, same SW and W learners identified for the SBFE hot meals of 2019 to 2020. Ibig sabihin po, kung ilan po yung mga naging recipients ninyo last year, they are all in, plus all the kindergarten learners, except for the grade 6 recipient, which was promoted to grade 7. So yung nag-graduate na po, hindi na siya included, but they will be replaced by the number of learners sa kindergarten para maging recipient. Example, if meron po tayong kindergarten na 50 at ang lumabas na grade 6 sa atin na naging grade 7 ay ilan? Let's say 40. So I have 50 kindergarten at 40 yung grade 6 na lumabas. So yung 40 ng kinder mapupunta sa grade 6 na number. Parang ganon. So the kindergarten would be 40 plus may 50 siya na i-add natin sa kung saan grade man siya may kulang. I'm sure po hindi po lahat ay naka-enroll. That's why importante po na malaman natin kung sino yung nag-out at kung sino yung hindi na nag-enroll for the 2020 para po malagyan sila ng mga replacement for their numbers. So, ibig sabihin po, uubusin po muna natin lahat ng kinder na i-replace yung mga wala. Okay? Eh, paano naman po, ma'am, pag yung ating po mga kinder ay masyadong marami compared doon sa lumabas? Okay? So, we will check on that dahil pwede natin i-shorten ang time ng feeding or we have different ways on how to map them out. Okay? Pero I'm sure po, marami po tayo mga enrollee for this years. So, if ang milk allocation po is hindi po sufficient to cover the target beneficiary, then the feeding dates will be adjusted.
And etong tinatawag natin pag less naman. What if masyadong marami pa tayong pera? Maraming pera. Malaki po ang pera ng milk at ng SBFT this school year. So if it is in excess, then we could have some secondary beneficiaries. Ma'am, ang secondary beneficiaries po, hindi po siya yung secondary learners. Hindi po sila senior high or junior high. They are next in line to be the beneficiaries of the milk. So, pag may excess tayo na allocation at may mga bata, ma'am, remember, may mga bata na hindi po pwede o gin-refuse po siya ng kanyang parents to have the milk, then minus na din po siya sa number of mapping natin. And that's why, hahanap din ulit tayo ng replacement from them where you can choose from. Stunted. Priority natin sila. Aside from the kindergarten, you go to the stunted. Next is to the indigenous people. Those who are in PARDOS or the pupils at risk of dropping out. And those who are indigent talaga na very poor. So, yun po yung mga qualification na magiging secondary beneficiaries natin. Remember po, ma'am, mangyayari po ito on the 2020 funding. Kasi po, magkakaroon po ng mga additionals ang ating mga schools. So, I will show that to you later. So, in case naman po ang number of school days is short for the feeding cycle, we are allowed still to double feed. But again, it is subject for the approval of our regional office. So we can have it in the morning and in the afternoon. But then again, it still depends on the supply that we'll be having from the PCC and the NDA. Then if we already have this mapping, allocated na lahat and everything is set, then how are we be able to map our learners kung pwede ba sila or hindi? So this is what should we be doing? Yung consent po natin last year, nagawa natin po, di ba? So, mostly, 80 to 90% ay meron po mga consent na naibigay sa school. So, hahanapin natin yung kung sino yung nabigyan at yung wala po na magiging part ng SPFP, then ask din po natin ang kanilang consent. Kasi pag ayaw po, hindi pwedeng pilitin. So, we need to make sure that 2 weeks before na magkakaroon ng distribution, these learners will be encouraged to drink milk at home. Hi ma, wala kang gani kami milk, no? So, let's just see, no? Kasi nga, hindi lahat ay may access to this milk at hindi naman lahat po ay gusto ng milk. So, nagkakaroon po tayo dito ng mapping itself sa mga tolerant and intolerant learners. So again, if nakita po natin na makapasok po ang mga bata na to as recipients, dapat po ang kanilang parents' consent must be secured before the milk feeding program. So, napakalaki po ng role ng ating mga nurses dito at ng ating nutrition or feeding teachers natin for identifying that this consent is really consent talaga at naintindihan ng mga nanay. So, I'm sure po nakita nyo na yung consent natin. And yan po ang dapat na ibigay natin at ipaliwanag sa mga nanay. Nakatagalog din po yung ating consent para mas maintindihan nila. So, the scanning of children with and without milk intolerance will be done. And if ever ang mga bata po ay magkakaroon ng intolerance on this, so bibigyan lang po natin sila ng half ration until they are used to drinking. Eh ma'am, paano po kung naglupot ang bata and whatever po ang mangyari sa kanya, then please refer to the right person. Okay po? Kasi pag hindi po natin nag-guide yung parents natin, magkakaroon po yan ng boomerang. Ibig sabihin po, pag hindi po tama yung ating pag-i-instruct, that's why we need to ensure that the parents are truly advised na ang kanilang mga bata
ay may laman ang tiyan or nakasnack before allowing them to drink milk para hindi po tayo magkaroon ng adverse reaction. At sa tamang tao po tayo dapat magbigay ng referral dahil nga po pag na-chismis-chismis na po siya, ano pong mangyayari again? Masisira, I'm sure, yung ating program. So, pag meron pong adverse effects at napaka-ano lang naman po talaga daw nito, minimal, at pag nasunod naman siya, na dapat may laman ng tiyan, at lesser po ang ibibigay to those na may intolerance, so magkakaroon na po tayo ng guided way of having the adjusted tummy for the milk. So, kumbaga, idahan-dahan siya. At kung may mga question yung mga nanay sa mga effect, dapat po refer to the right person. Okay po? Sana po mag-guide natin ang mga nanay natin with that. So the school personnel will then be preparing the list of beneficiaries for those who have a lactose intolerance, with and without, and those who are willing to participate in the program, and those who are not allowed by their parents to participate using our SBFE Form 6, which we will be discussing on the next few days. And yung dati po natin na report na ibinigay ninyo, hindi ko po alam how applicable pa siya for this time dahil nga po meron ng umalis at meron na ding may pumasok na iba. So, we need to review siguro and meron akong nakitang mga reports doon na yung iba ay ayaw talaga. So again po, pag hindi, ayaw, wag pong pilitin, maghanap po tayo ng ibang replacement. So napaka-importante po nito para at least po mag-guided po tayo sa ating mga beneficiaries and as well as kung sino yung mga i-guide natin na mga nanay na mayroong mga kaba, doubt sa ating program. Okay po? So mag-i-email po tayo ng mga reports natin sa ating pong central office regarding po sa ating mga tolerance and intolerant learners at yung mga may consent at walang consent. So even if the milk packs, ito yun ha, pandemic, ibibigay sa nanay, and then what will happen? Hindi niya naman na mainom ma'am, base lain na or pangayuan mo nagyapon sa ibang yung bata. Damo pa siya siblings, base i-share niya man lang. So again, hindi natin na-control ang lahat, but then, let us try to remind and communicate well with the parents or to the guardians that sana ang ating mga recipient talaga ang iinom ng mga gatas. Okay po? So, the constant reminder, pero again, hindi natin kayang i-control lahat. So, yung makakaya po natin as much as possible, ibigay kung para kanino yung gatas. So, ito yung one of the challenging part. Kasi nga po, pag nandyan na lahat at ready na po, nailagay na po sa ating mga drop-off school, paano naman at ano ang gagawin ng school para ito ay ma-distribute sa mga bata? So, sabi nga, we have no assurance ang face-to-face learning natin o virtual, may mga learning modality, and I'm sure walang bata sa schools. So, this is the strategy na in connection with our learning modalities and how the school is preparing the pick-up ng ating mga modules. I'm sure po nakaset up na ang ating mga schools on how to distribute and to collect materials sa learning natin sa mga bata. So, eto po, mag-jive lang po siya. Kumbaga, makikisabay. So, kung ano po yung mga arrangement, plano ng mga school on how to distribute yung ating mga papers, documents, learning materials, ay magkakaroon din po siya ng portion of medyo pare-pareho kung paano din natin i-distribute ang ating gatas. So, we were given 3 options. First, the parents can pick up the milk on designated days and time, which we must be very prompt on this.
Dahil pag nasa school drop-off points na siya, dapat ang mga school ay magiging prompt din sa pagkuha because we need to supply and distribute that at the same day. Diba? Or, school personnel may opt to distribute the milk packs from the school to the homes of the beneficiary, or they may outsource the distribution to households. So, eto naman, kung gusto at ito ba ay kaya, so magkakaroon tayo ng distribution through going sa kanilang mga houses at ibibigay o i-deliver natin mismo sa kanilang bahay. So the question again there, yung transportation allowance. Si Mamba ay maglalakad, wala man lang allowance, ano ang gagawin? So pinagpaplanuhan din yan. That's why during the finance talk, i-clear po siya kung paano tayo makare-reimburse para po sa distribution cost or travel expenses or the transportation expenses on distribution of our milk. Or po pwede din tayo for the such as our barangays or the NGOs to distribute that from the homes of the beneficiaries. Ibig sabihin po, we can write a letter to our barangay, to our LGU, if kaya po natin na mag-ask ng kanilang assistance kung paano. So, malay natin, magkakaroon po ng ibang way ang ating LGU na makapag-augment para po sa mga sasakyan or other manpower na makaka-help po siya para ang ating mga gatas ay ma-deliver properly at on time sa ating mga learners. So, strategy po talaga ito. But I'm sure po with the learning modalities and other strategies na ginagawa po ng ating mga schools para po mag-deliver ng ating mga learning materials, masasabay at masasabay po talaga natin si gatas. Ganon talaga no? Napaka-positive lang po. Ayan. So, meron na po tayong mga special provisions sa ating pong milk program. Nawala ako. So, the activities to be conducted must be again, it is in the guidelines with the required health standards, which is our DepEd Order Number 14 Series of 2020, which we actually had. So, pagdating naman po doon sa requirement na tayo po ay mag-deworms mga bata, so, ito po ay ipopostpone until further notice. Tingnan po natin ang word. Deworming campaigns requiring mass gathering. So, ito yung strategy na ginagawa natin sa DepEd, di ba? Yung magbigay ng deworming on a mass scale. So, mass deworming yung ginagawa natin. Most probably po, deworming will still continue but in a different strategy. So, it could still madi-deworm ang bata, but it might be with the RHU or sa atin pong mga DHW. So, magkakaroon po lang siya ng twist as to at paano i-deworm ang mga bata. So, we will be waiting for the guidelines on how to do that. But, yun lang po. The requirement na mass deworming will be postponed until further notice dahil hindi pwede tayong magkumpul-kumpul during pandemic. Yan. So, ira-run through ko lang. Ito po yung mga drop-off point natin. So, sana po wala nang changes. Wala nang changes. Dako pa ulit-ulit tayo neto, but then, at least, ito na yun. Okay? So, yung mga drop-off point schools natin is around 35. 33 districts lang po tayo, but we allowed Hinubaan to have 2 drop-off points as well as Kawayan 1 because of the terrain and the number of schools that they cater. So, masyadong malayo from the district office yung iba. So, hinati natin yung mga drop-off ng ganong or nung dalawang districts. Okay?
So, from Binalbagan ES yung magiging drop-off points natin. At yung mga beneficiaries natin is almost the same last year, except meron lang siyang additional of 5. Hinahanap ko kung saan yung 5 na yun. Pero whatever po, kung saan ang school na yun, whatever number that you will be given, yun na yun po ang magiging beneficiaries ninyo. So the delivery scheme will be Monday and Wednesdays, and that is twice a week, which totals to 8 deliveries for 20 days. So mag 50 days, magkakaiba na rin po yun. So eto po yung mga names ng inspection team natin or the consignees natin. Inask ko po ang inyong mga consignee form the last time. At yan po ay i-attach natin sa ating MOA para po makita na kayo po yung legit, kayo po yung authorized na magtanggap at mag-distribute po ng ating milk product from the district office to the school. So malaki po ang role ng ating mga drop-off area dahil po sa kanila po lahat ibabagsak ang supply ng buong district. So yung property custodian natin must be alert on this, especially yung mga school custodians natin na huwag po sanang pagtagalin ang ating mga supply sa drop-off. But of course, in leverage to that, hinalaw po na mabigyan naman ng freezer, box type, 4 cubic feet na freezer ang bawat drop-off area. At may iba din po tayong napili na mga school which is above 51 yung kanilang beneficiary na magkaroon po din ng refrigerator. So lahat po yan ay i-discuss on the logistics. But anyhow po, so ma-run through nyo po kung sino po yung mga milk supplier natin. Yung iba po ay from Montelibano Farm, which is in Murcia lang. Nasa Murcia lang pala siya. Then we also have the Lama, which is from Cebu pa po siya. Masyadong malayo. So, iba-iba po yung mga supplier natin at iba-iba din po ang mga health safety protocols na mangyayari in between sa ating mga school and sa iba pa nating mga suppliers. So, like for example, kung titingnan mo, may galing dito sa Escalante at meron din galing from Mabinay na area. So, lahat po yan ay kino-consider natin for our logistics. So, allocating the amount pa lang po for each of the school, for each of that area na hard to reach, mahirap siya, pero ganun talaga. This is the first time that we are implementing the program, and this is all trial. Ang mga errors nito, marami, but we're trying na i-lessen siya. At hopefully po talaga with our cooperation on this, makakaya natin po siyang i-implement well na wala po untoward incidents sa mga bata. Okay po? So, I hope na-run through po natin from Binalbagan 1 to Calatrava 1, Calatrava 2, Canduni, Kawayan 1. Hopefully po, lahat po ng ating mga consignee is still nandyan pa rin. Pag meron po mga changes, please let us know para po ma-change po natin ang data. At din dito po yung mga contact number ng ating mga nurse in charge. So, ibig sabihin po, nurse po ang magiging focal person ng SDFE sa district level. Noon po, wala pa po tayong mga nurses per district. So, which means po, nutrition coordinator ang next. But now, may nurse na po tayo. So, yung division level na communication ay nakaatang po sa nurse. Then, papunta na po sa ating mga principal, district supervisor, and nutrition coordinators. Kumbaga, may pumasok po na mag-guide more sa atin. Okay? For areas, so Kawayan 2, Don Salvador, please paki-check kung tama po lahat ng data natin dyan. Nandyan din po yung mga number ng ating mga nurses.
So, Hinigaran 1, Hinigaran 2, Hinugaan, Ilog 1, and Ilog 2. So, lahat po, meron po kayong supplier at lahat po ng recipients natin ay mabibigyan ng gatas to this area. In Isabela 1, Isabela 2, La Castillana 1, Castillana 2, Manapla, Moises Padilla, Murcia 1, Murcia 2, Pontevedra 1. Ayan. Opo, tama. May mga number dyan. We will have the consolidated later. Ayan. So, Pontevedra 2, Pulupandan, San Enrique, Talisay 1, Talisay 2, Talisay 3, Tuboso, Valladolid, Victorias 1, Victorias 2, which totals to 503 schools, and a beneficiary of 33,974, all are accommodated. O diba, ang saya? So, lahat po tayo ay meron. Kailan po yan siya mangyayari? So, ito po, bin-breakdown pa po natin siya. Kung kanino, at saan, at paano. Ayan, madaming question. So, nakagroup po tayo na iba-iba po yung magiging supplier natin. Meron po tayong NDA at mayroon po tayong PCC. NDA means National Dairy Authority and PCC means the Philippine Carabao Center. So, yung NDA po natin is nandito lang po sa Murcia. While yung ating pong PCC ay nasa La Carlota ang kanilang office, but kukunin po lahat ng ating mga gatas sa Cebu City pa at sa Negros Oriental. Pag tinignan nyo po, magkaiba yung presyo. Bakit yung price ng NDA is only 18 pesos? At pagdating sa PCC, it is 20 pesos. Nakita ang difference? Kasi po, nasa Cebu po ang supplier. At 18 pesos lang kasi nandito lang siya sa Negros. So kung titingnan po natin, sino po ang nabilong to batch 1? Ibig sabihin, sila po ang unang mabibigyan ng supply. Hindi man ngayon sa September dahil gaigod pagod ako sa MOA. But hopefully, makakaya sana natin by October or the first week of November. So, eto, batch 1 will be EB Magalona, Manapla, Talisay 1, 2, 3, Victorias City, or Victorias 1 and Victorias 2. So, that will be all for batch 1 of the NDA, and Binalbagan 1, 2, Hinigaran 1 and 2, Pontevedra 1 and 2, San Enrique, Valladolid will be on batch 2. And Candoni, Kawayan 1, Kawayan 2, Hinugaan, and Pulupandan will be on the batch 3 under the NDA. So, hindi po lahat ay sabay-sabay. Magsa-staggered po tayo sa pag-supply at pag-start ng implementation. While on the PCC naman po, Moises Padilla lang po ang pumasok sa batch 2. So, ibig sabihin, mas mauuna po siya to the rest na isusuplayan ng UCC. So, Tuboso, Calatrava 1, 2, Don Salvador, Murcia 1, Murcia 2, La Castillana 1 and 2, Isabela 1 and 2, Ilog 1 and 2 will be on the batch 3. So, ano kalawig ang 20 days? It will start on the day na mapirmahan po ang ating purchase order mula po sa division at matransfer po ang funds to the NDA. We will try to check kung nasaan na ba tayo. Para at least po, yung preparation po ninyo ay magkakaroon din po ng mga twists and turns. Habang wala pa po, huwag masyadong madaliin. Kailangan po, lahat po ay pag-iisipan bago po natin ito magawa ng tamang strategy. Okay po? So, ito po yung process flow ng SBFP milk feeding. So, napakaganda nito on the part of the school.
Dahil ang school po ay wala na pong cash advance na gagawin. Ayun. On the planning phase pa lang po, lahat po, ayan, ginawa na po ng central office. Matagal, talaga matagal. At dahil nga doon, nagtagal din tayo. But anyhow po, yung amount natin was downloaded po 2019 pa. So, medyo pressure tayo for the 2019 na funding dahil ito po ay dapat na magamit before October. So, medyo ipina-fast track naman po natin and hopefully we'll be able to fast track na talaga mapalabas natin yung program implementation na yung mga proposals natin and lahat for this. Kasi nga, pumasok na naman or papasok na naman by October yung 2020 na funding, which is more bigger than the 2020 funds. At lahat po yan ay nandito sa division office at ipoprocure po yan ng division office. So, ibig sabihin, doon po sa baba, eto na lang po yung gagawin natin. So, from the SDO po, nandito pa lang po ako sa SDO, which is the implementation phase, which is Lisa, nag-move naman. So, nasa step 3 na tayo. So, orientation of the program to all school heads, which we done March pa po. Then, eto na po tayo sa back members natin, sa finance natin, and later sa schools natin, kung ano po itong MIL. I guess we already have the overview. And dito po sa SDO or sa division office, pina-finalize po natin ang supply mapping, kung sino po magiging supplier, yung mga drop-offs natin, at ito po yung signing ng operation ng MOA and the purchase order. So lahat po ng ito ay ginagawa po ng focal person. So wala po masyadong intervention from the school except for mga documents na hinihingi ko po sa inyo, which yung pong consignee form at saka yung mapping or scanning ng ating mga learners. So, nandito po tayo sa step 3 pa lang po. So, we are preparing for the tapos naman ang part of that. Yung PPMP, APP, lahat mo na po, PPP na yan. Ayan. Even the back resolution, even po yung mga revise ng mga operating MOA, dito po lahat ginagawa sa division office. So, I know po kung gaano kahirap ang ginagawa po ng schools before para lang po mag-purchase sa mga feeding commodities natin sa hot meals. But now po dito po sa milk, medyo naipasa balik dito sa division office. But God is good naman po, we are all guided with this. Naamat-amat naman na siya. So, we are now on the review ng MOA natin sa legal. And hopefully, pag na-sign na po siya ni SDS, then we will be able to have the signature with the suppliers with this. And marirequest na po natin yung release ng ating allocation. Which ibig sabihin po, imagine nyo na lang kung gaano kaya katagal matatapos yan. So, sana po, magiging ganun din yung preparation natin. Habang po lahat ay piniprepare po dito sa division office, sana din po, gawan po din natin yung mga roles natin sa school in preparing sa pag-receive ng ating gatas. So, procurement will also be done here. And pag once tapos na, yay! Ibibigay na po natin sa mga school. Dito na po papasok yung school level na roles and responsibility, wherein the monitoring and distribution of milk should be well systematized. And kung kaya po natin humingi ng coordination from the local government natin and barangay, kung ano po yung magiging scheme natin of the distribution, ayan, nasa ating kamay na po kung paano ang strategize to implement the program. At pag natapos po natin ng 20 days, magsasubmit po ng liquidation report yung NDA po sa lahat ng mga schools na na-deliveran. And yung delivery receipts po natin, napaka-importante dahil pag may sobra po or hindi po nagamit na pera or na-supply ng NDA or PCC, ibabalik po yan sa division office. So, yung SDO din again will consolidate your report and i-prepare na rin po natin yung
terminal natin para po mag-start na naman, for the 2020 natin na funding. So, kailan matatapos ang 20 days at kailan papasok si 50 days. Yun po yung ating pong i-imagine. Pero hopefully po matatapos yan siya lahat, the 70 feeding days, sa loob ng May 2021. Okay po? So, mabilisan, kailangan alert, kailangan yung decision making ay talagang alerto ka kung ano bang risk na i-prepare mo, no? O i-take mo. So, ito yung mga document na ginagawa. Yung PPMP, ayan, masakit sa ulo. APP, ayan, you really have to detail kung ano yung proposals mo. Sana lahat ay na-approve. At na-approve naman. Thanks to God. So, yung financial plans natin, kasama din dyan, ina-attach lahat ng ating mga how to call this one, document. Di ba? Ginagawa niyo to sa school dati. But then, eto na, division na po gumagawa. Ayan. So, dito pa po tayo sa operating MOA. So, but then again po, I am really very positive and hopeful po talaga na matatapos siya within the week at bago po mag-start ang ating klase para po ma-prepare na po natin yung ating mga bata for this. So, yung PO natin, ayan, marami siyang mga question, but then, depends lang. Kakayanin, di ba? We have a very supportive na mga division personnel dito, yung property natin, yung ating finance, yung budget officer natin, of course, ang ating pong mga assistant superintendent and yung star superintendent and budget officer, nakakaintindi po lahat ng mga needs natin. So, yung mga previous natin na meeting, kung ano yung mga kakailangan na natin, makikita po natin yan sa logistics and sana po ay matugunan natin lahat ng mga needs natin sa pag-implement ng program. So, back resolution, ayan. Naulit-ulit yung back resolution na ginagawa. Pero sige lang, go pa rin ng go. This is part of the preparation and dokadalo, no? Kaya, mahirap, but then, kakayanin. Di ba? Kinakaya nyo nga eh. The inspiration is actually from the school. Kasi nga, we've been into SBFP, di ba? Kinaya nyo. Hindi ba pwedeng kayanin ng SBO? Parang ganun. So, kaya nyo nga eh. Ayan. So, ayan, pag na-release na yung mga vouchers natin at maka-transfer na ng funds sa NDA, doon na po mag-start yung delivery natin. So, ito po yung mga ginagawa. I already have actually summarized kanina sa mga kwento-kwento. And, ito na lang po. Ayan. So, ano pang gagawin natin sa mga schools natin? Ayan, again, coordination, creation, meeting, advocacy, and everything. Facilitating with improvement or other practices or other strategy which you can also share kung paano at ano. Kasi I'm sure po, may mga district po tayo na in place po lahat po eh. I'm sure po, napakaraming strategy na ginagawa and napaka-long po yung mga planning. And I'm sure po, ang feeding po natin ay maisasabay sa mga plano na yan. Ayan. So, dissemination of the info to our PPCA. Paano? Virtual din. Face-to-face, hindi kaya. So, nasa atin pa din kung paano natin gagawin. Is actually, nasa school po yung pagpaplano in coordination, partnership, and of course, sa mga focal person natin, sa mga nurses natin who will be guiding us kung paano. So, I'm sure po, dumadami tayo. We have a lot of minds working on this. And sana po, magawa ng paraan. Okay? So, the feeding proper for the 20 days using the fiscal year 2019 budget. Hopefully po, ayan, matatapos by November. November, para po makipasok po natin yung ating feeding program for the 50 feeding days for the fiscal year 2020 from October to May 2021. But again, pag hindi po tayo nakapag-start by October, medyo mag-extend lang siya ng konti. But hopefully naman po, hindi sana natin masagad yung panahon
ng end ng feeding. Okay po. So, ito po yung in summary. Sa 2019 po, ito po yung magiging beneficiaries natin. A total of 33,974 for 20 days. And for 2020, it will be additional of 995, good for 50 days. And through mapping, I would like to give a rationale on this. Minimum of 28 recipients per school for 2020. Why? Kasi po, we really need to think na yung budget po natin for the distribution, for the travel cost, for the housing cost, ay hindi po siya masayang. Kasi kung mga mom and sir, kung 5 lang po talaga ang ating beneficiary, at tayo po ay magbibigay ng hauling cost or fare cost na sobra pa sa pamasahe sa cost ng milk, eh hindi na po siya practical. Hindi po ba? So, kung titingnan po natin ang pagpaplano ng lahat, magbabase po tayo doon sa nararapat. Sabihin natin, ay ma'am, bakit nagdagdag ka? 5 lang, okay na po. Ma'am, okay po kayo. Pero po, hindi naman yan para sa'yo. Para yan sa mga bata. And remember po ma'am, magkakaroon po tayo ng 60 days for the nutrition pack. At magdo-double po yan sila. So, ibig sabihin po, pag maliit yung iyong number of recipients, hindi siya masyadong justifiable ang makukuha mong fare cost or yung hauling cost or distribution cost. Diba? May napakalayong mga lugar, ang kaniyang travel expenses would cost around 2,000. Pagkatapos, yung beneficiary niya pala is only 10. Parang ganun. Pagkagastos ako ng napakalaki para lang sa pamasahe, bakit hindi na lang dinagdagan yung mga recipients para sulit naman po yung ipapamasahe ko sa pagkuha ng commodity. So, sana po naintindihan natin or at least naliwanagan siya kung bakit binigyan ng standard number of recipients per school. Eh ma'am, wala naman po kami ganun kadaming mga severely wasted and wasted. Remember po ma'am, hindi po tayo tumitingin na sa mga secondary recipients natin ng ating NS for this school year. But kasama po doon sa dati at sana po yung mga secondary requirement or what we call this one, ang kanyang criteria ay maipasok natin. Okay po? So, nabigyan po tayo ng guide on paano siya piliin and sana po maging justified naman po kung bakit na minimum of 28. I mean, the way of mapping this out, talagang pinag-iisipan po siya, pinag-isipan very well para po ang lahat po ay magsuwak. Okay po? So, that ends my presentations and ira-run through ko lang po sa inyo yung ating number of beneficiaries for the 2020 and the existing 2019. Okay po? Sandali lang. So, I will be presenting to you kung sino ba yung mga schools na may mga additional at sino yung naging 28 ang kanyang beneficiaries. So, ito po yung beneficiaries natin for the 2019 funds and yung ating magiging 2020 funds. So, from Pinalbagan, 2 po yung binigyan natin ng additional. Nagahang siya. So, ayan. So, the same po yung beneficiaries natin as of the last year of 2019. Except po, pagdating sa 2020, magkakaroon lang po siya ng additional na number, which is the Porferio Corillo Senior Elementary School. I had added 2. Progreso, I added 2 to make it 28.
sa buluin. Malayo po kaya dapat po enough naman yung natala natin, di ba? Ayan. So, San Jose were also given. San Teodoro, 15. So, nagtototal po siya sa 28. So, ira-run through ko lang po, idadahan-dahan po para makita po natin. So, sa Calatrava, ayan po, yung maliliit natin na numbers ay ginawan po natin ng additional para po mag-total siya sa 28. So, ayan po ang magiging breakdown ng ating 995 additional beneficiaries for our milk feeding program pagdating po ng 2020. Ayan. Di naman po masyadong mabilis. But anyhow po, nabigay ko ang copy na to sa mga nurses and masa-strategize nyo na din po ito in time. Ayan. So, pagdating po sa nutritious food product, magkakaroon po siya ng different numbers of beneficiaries. But, dito din po siya mag-a-anchor ng atin pong numbers. Ibig sabihin po, if yung 2020 ninyo na milk feeding program is 28, magmumultiply po yan siya ng 2 para po sa beneficiary ninyo for the nutritious food product. Nakuha niyo po? Magiging 56 po yan siya. So, i-explain po yan ni Ma'am Luisa in time. And, papaano ba yun, ma'am? Lahat po ba ay may food packs? Or lahat po ba ay may gatas? So, kung titingnan niyo po, for the 19 gatas lang po, sila lang po yung may gatas at wala pong nutrition pack or walang nutri-pack with that. Pero pagdating po sa 2020, mga bata po na nakagatas ay may gatas pa din, pero may additional sila na food packs or nutritious food. Okay po? Yan. So, medyo maging clear din po tayo later on sa pag-implement ng ating SBFT para hindi po malito ang mga nanay. And gusto ko lang po sanang i-highlight ang hinubaan po. At kung tayo po'y gumagawa ng report, pwede po ba na i-follow po natin yung sequence kung paano po ang ating mga schools ay naka-sequence po sa format o sa template natin. Dahil it could really cause a big change sa hindi nakakakita kung paano napaplastar ang mga school. So, ito yung naging problem the last time dahil ang national po ay naka-base po siya sa DEIS number at hindi po sa alphabetical. Okay po? So, sana po, i-follow lang po natin kung paano po natin na-sequence yung ating mga schools ay ganun po all throughout sa ating mga reports po. So, the reports will be from the nutrition coordinator. It must pass through the nurse. Hindi po pwedeng idiretso the nutrition coordinator sa focal ng division, not unless dumaan siya sa nurse for validation. Okay po? So, ayan. Nandito na po tayo sa Ilog and Isabela. Yung Isabela 1, walang additional kasi masyado na silang marami. So, yung Isabela 2, may isa lang na naidagdag. Then, La Castillana. And the rest, konti na lang. So, sa maliliit na mga schools natin na idagdag, those who have less number, so naging 28 po sila lahat. Okay? So, hanggang Pontevedra, hanggang po sa ND. Talisay, konti din lang na idagdag. Yan sa Tumoso, medyo may number siya. Then, we also have in Valladolid and 2 Victorias with Sun. So, ayan po
Ang total po ng ating beneficiary for 2019 is 33,974, and we will have an additional of 995 in the 2020 funding with a minimum of 28 beneficiaries in each of the school. So, wala po tayong mas mababa pa sa 28 dahil kailangan natin i-justify ang ating hauling cost and transportation cost para mag-swak naman po doon. So, kumbaga, reasonable siya. Okay po? So, that ends my presentation for the SBFT Milk Program component. And maraming salamat po sa pakikinig. That's the end of our webinar session for day 1. Should you have any questions, kindly write in the comment section. Thank you and see you all again tomorrow. God bless Cluster 7.